nakadagdag pa sa maalinsang ang panahon ang mga kalsadang gawa sa aspalto at naglalakihang gusali. May paliwanag tungkol dyan ang Pag-asa. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Ang init! 36.9 degrees Celsius. Yan ang pinakamataas na temperaturang naitala sa Metro Manila ngayong taon. Pangamba ng ilan, baka naman umabot na tayo sa 38.6 degrees Celsius na pinakamainit na temperaturang naitala sa NCR noon pang May 17, 1915. Pagtitiyak ng Pag-asa. There's still possibility pero base po sa prediction ng Pag-asa sa ngayon ay hindi naman po mahihigitan yung ganung temperaturang. Sa sobrang init, sabi ng ilan parang feeling close ang araw. Yung para bang yung araw wala. Na ba? Oo, yung bang wala na siyang harang. Pusak apoy, nakatabi kayo. Ang mga delivery rider naman, gaya ni Leo De Paz, walang choice kundi magtrabaho kahit tirik na tirik ang araw. Nakakapaso rin daw ang init ng mismong kalsada. Para siyang nagpapawis po sa init ng yung tama ng sa kalsada, sa katawan natin. Yung singaw. Opo, pinakasingaw ng kalsada. Nakaka-apekto po sa pagdadrive. Kaya pag minsan tatabi ko na lang po sa lilim. Ayon sa Pag-asa, nakakadagdag ng init ang kalsadang gawa sa aspalto. Gayun din ang mga naglalakihang gusali. Ang tawag dyan, Urban Heat Island. Ganito yan. Imagine ninyong parang nasa loob ng malaking dome ang Metro Manila. Kapag umaga, tirik ang araw at walang ulap. Naiipon o natatrap ang direktang init sa mga kalsada, bahay at gusali. Sumisingaw naman ang init pagsapit ng gabi na hindi naman agad umaakyat dahil maulap na. Kaya mas lalong umiinit at maalinsangan. So umiinit din po yung ating nighttime temperature. Ayun. So cloudless during the day and cloudy during the night, yun po yung mas mataas ang alinsangan natin. May magagawa naman daw dito ang mga lokal na pamahalaan at developer ng mga condominium at subdivision. Pwede raw dagdagan ang urban parks. Mas maraming puno, mas bawas init. Hindi kasi gaya ng simento, hindi natatrap sa mga puno ang init. Yan ang dahilan kaya mas presko sa mga parke kaysa urban area. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.